Pagdating nila sa hotel na kanilang tinutuluyan, nag-aalab na sa galit si Ling Faiyo, hindi niya maunawaan ang lahat ng nangyari. Umaapaw ang kanyang emosyon, walang pag-aatubili, ibinato niya ang hawak na bungkos ng bulaklak sa sahig sa harap ni Chen Yi. Isang paalala mga idol, ang Chen Yi ay ang pangalan ni Immortal ba sa Earth. Nagkalat ang mga talulot, tahimik ngunit malinaw na pagpapahayag ng kanyang galit. Hindi ko matatanggap ang kasal na ito, malamig niyang sabi. Kaya pakiusap, hanggat maaari, huwag ka nang magpakita sa harap ko kailanman. Bahagyang nanginag ang kanyang boses, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa unos na bumabagabag sa kanyang kalooban. Pagkatapos, hindi na siya naghintay ng sagot. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Bang! Malakas na sumara ang pinto. Sumunod ang katahimikan. Nanatiling nakatayo si Chen Yi, hindi man lang gumalaw. Ang kanyang mahabang pilak na buhok ay marahang sumasabay sa hangin, at ang kanyang mukha ay kalmado ngunit mahirap basahin. Nakatayo siya roon na tila walang kinalaman sa kaguluhang naganap. Dahil sa wala na siyang magawa, pinuntahan niya ang bata habang kumakain at tinanong. Linlin, tapos ka na bang kumain? Malumanay na tanong ni Immortal ba habang pinupunasan ang gilid ng kanyang bibig. Tumango ang bata, ngunit may bahid ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Daddy, nag-aaway ba kayo ni Mommy? Ang inosenteng tanong ay tumagos sa puso niya. Saglit na natahimik si Immortal ba. Pagkatapos, ngumiti siya. Isang ngiting banayad, ngunit may itinatagong lungkot. Naglalambingan lang si Daddy at Mommy, marahan niyang sagot habang akmang buhatin ang bata. Sa hinaharap, si Linlin ay titira kasama sina Daddy at Mommy. Gusto mo ba iyon? Kumurap si Linlin, saka ngumiti ng masaya. Opo, masaya si Linlin. Ang kanyang tawa ay tila sinag ng araw na sumisilip sa gitna ng dilim. Ngunit sa labas, may kakaiba nang nangyayari. Sa harap ng engranding hotel, tila umiikot ang hangin. Unti-unting lumitaw ang isang misteryosong kulay lilang ulap, kumakalat na parang may sariling buhay. Mabigat ang presensya nito, nakakasakal at puno ng hindi kilalang panganib. Daddy, mahina ngunit kinakabahang bulong ni Linlin habang kumakapit sa kanya. Bakit may purple na usok? Humakbang si Immortal ba at marahang binuhat ang bata. Sumikip ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, may matalim na liwanag na sumilay sa mga ito. Kaya pala, dumating na sila. Isang malamig na ngiti ang unti-unting lumitaw sa kanyang labi. Linlin, malumanay niyang sabi. Nagsimula na ang laro. Marahan niyang tinapik ang ulo ng bata. Ipikit mo ang iyong mga mata at magbilang hanggang 100, pagkatapos ay buksan mo, okay? Kumurap si Linlin, at napalitan ng kasabikan ang kanyang takot. Maglalaro tayo ng tagwan, Daddy. Masaya niyang tanong. Pinakagusto ko ang tagwan. Isang mainit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Chen Yi. Oo, tagwan. Ngunit iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Hindi ito laro. Ito ay pangangaso. Masunurang tinakpan ni Linlin ang kanyang mga mata. 1, 2, 3. Mahinang umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa gitna ng madilim na ulap. Kasabay nito, isang banayad na alon ang kumalat sa lupa. Biglang nabuo ang isang malinaw na asul na harang sa paligid niya, na parang isang proteksyon na bilog. Agad na naitaboy ang demonic energy, hindi ito makalapit sa kanya. Dahan-daang tumayo si Chen Yi. Nawala ang init sa kanyang mukha. Ang pumalit ay malamig na katahimikan. Umalangaw-ngaw ang mga yabag sa loob ng ulap. Mula sa umiikot na lilang hamog, unti-unting lumitaw ang isang figure. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Elegante, kalmado, ngunit may dalang mapanganib na presensya. Napakagandang pagkakataon, sabi ng lalaki na may bahagyang ngiti. Magkikita tayong muli. Bahagyang sumikip ang mga mata ni Immortal ba. Demonic energy, kontrolado at pinino. Hindi ito kayang gawin ng ordinaryong nilalang. Isang tao mula sa Demon World, kalmado niyang sabi.
Walang bakas ng takot sa kanyang tinig, tanging kuryosidad lamang. Mahinang tumawa ang lalaki habang lalong bumibigat ang kanyang aura. Ngunit nanatiling kalmado si Immortal Ba, tila sinusuri lamang ang isang simpleng bagay. Sa isang mababang uri ng mundo tulad nito, may lilito na nilalang mula sa Demon World. Tumulim ang kanyang tingin. Na-reincarnate ka ba sa mundong ito? Mula sa gitna ng umiikot na lilang ulap, biglang nagbago ang aura ng lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng malamig na liwanag. Bata, paano mo nagawang agawin ang babaeng para sa akin? Malamig niyang sabi, gusto mo bang mamatay? Kasabay ng kanyang boses, lalong sumikip ang hangin. Ang demonic energy ay tila naging mas mabigat, mas mapanganib. Isang malakas na alon ng enerhiya ang biglang sumabog mula sa katawan ng lalaki. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang simpleng kasuotan ay napalitan ng marangyang kasuotan ng isang maharlika. Lilang liwanag ang pumulibot sa kanya, umiikot na parang mga bituin. Ang pangalan ko ay Ming Shao Kang, malamig niyang pahayag. Isa akong prinsipe, mula sa Demon World. Biglang nagbago ang paligid. Sa isang iglap, tila bumukas ang alaala ng kanyang nakaraan. 3 dekada ang nakalipas, habang siya ay nagsasanay sa isang lihim na lugar sa Demon World. Ang araw sa kalangitan ay biglang nawala. Ang liwanag ay napalitan ng kadiliman. At sa sandaling iyon, ang lahat ng nilalang sa siyam na kontinente ay nanginag sa takot. Ang kapangyarihan ng araw, na kinakailangan niya para sa kanyang pagsasanay, ay biglang naglaho. Ang kanyang lakas ay nagkalasog-lasog. Mula sa isang prinsipe, naging wala. Isang inutil, ngunit hindi nagtagal, muling sumikat ang araw. Subalit huli na ang lahat. Ang chi ng langit at lupa ay nagbago na. At kasabay nito, isang itim na puwang ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Isang itim na butas. Bago pa siya makagalaw, nilamon siya nito. Hindi, sigaw niya habang hinahatak ng walang hanggang kadiliman. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, hindi na siya ang dati niyang sarili. Hindi na siya ang prinsipe ng Demon World. Siya ay isang sanggol, isang batang ipinanganak sa mundong ito. Hindi ko inaasahan, malamig niyang bulong, na ako ay magta-transmigrate sa katawan ng isang sanggol, na pinangalanang Bai Tianlong. At ngayon, sa mundong ito, ako ang maghahari. At sa pagkakataong ito, malamig na wika ni Ming Shao Kang. Nagsimula akong muli, mula sa wala, gamit ang identidad ni Bai Tianlong. Unti-unting sumeryoso ang kanyang ekspresyon. At muling nagbalik tanaw mula sa kanyang pagbangon. Sa mundong ito, nakamit ko ang kapangyarihan, kayamanan, at katayuan. Sa likuran niya, ang mga taong nakapaligid ay yumuko. Pagbati, Young Master, isang patunay ng kanyang impluwensya sa mundong mortal. Ngunit hindi iyon ang tunay niyang layunin. Dahan-daang lumipat ang kanyang tingin kay Ling Faiyo. Sa parehong panahon, napansin ko ang babaeng ito, si Ling Faiyo. Bahagyang ngumiti si Ming Shao Kang. May kakaibang aura sa kanyang katawan. Isang aura na naramdaman ko noong ako'y nilamon ng itim na puwang. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Marahil, siya ang susi upang makabalik ako sa Demon World. At dahil doon, ginawa ko ang lahat upang mapang-asawa siya. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagdilim ang kanyang mukha at bakas ang galit. Dahil sa nakakainis na lalaking ito, ang kanyang tingin ay tumalim. Nasira ang lahat ng plano ko. Ngunit sa isang banda ang ating binda ay hindi na rin nakapagtimpi pa sa kanyang mga naririnig. Isang iglap, bang! Hinablat niya ang mukha ni Ming Shao gamit ang isang kamay. Napaluhod ang katawan nito sa lakas ng puwersa. Anong nangyayari? Hindi ako makagalaw. Bulong ni Ming Shao Kang, nanginginig ang boses. Ang kanyang sariling lakas ay tila nawawala. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sino ka ba talaga? Ang aura ni Immortal Ba ay tahimik. Ngunit napakalalim. Hindi ito sumasabog. Hindi ito nagwawala. Ngunit sapat upang durugan ang isang nilalang mula sa Demon World.
Biglang nagsalita ng pasigaw ang ating bida. Paano mo nagawang insultuhan ang anak ko? At unti-unting umusbong ang puwersang walang kapantay. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Dugo ang damaloy mula sa noo ni Ming Xiao. Maaari bang ikaw ay? Hindi niya natapos ang kanyang salita. Sa harap niya, ang lalaking akala niya ay isang simpleng mortal, ay tila isang nilalang na hindi niya kayang abutin. Ako'y nakikiusap. Halos mawalan na siya ng dignidad. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Ngunit huli na, ang kanyang katawan ay bumigay. Bumagsak siya sa lupa, walang kalaban-laban. Ang dating prinsipe ng Demon World, ay naging parang isang walang kwentang nilalang. Sa paligid, ang lilang enerhiya ay unti-unting naglaho. Ang buong espasyo ay muling bumalik sa katahimikan. Pagkatapos mapaslang si Ming Xiao Kang, binalikan niya ang bata at inaya na itong umalis. Linlin, tara na. Marahang binuhat ni Chen Yi ang maliit na bata, tila walang nangyari sa kaguluhan kanina. Sa likuran nila, ang dating makapangyarihang kalaban, ay nakahandusay na parang wala ng buhay. Ang lilang enerhiya ay unti-unting naglaho sa hangin. Daddy, hindi na ba tayo maglalaro ng tagwan? Inosenteng tanong ng bata. Bahagyang ngumiti si Chen Yi. Maghihintay tayo kay mommy, pagkatapos, sabay-sabay tayong maglalaro. Okay, masayang sagot ni Linlin. At sa isang iglap, parang walang nangyaring labanan. Tanging katahimikan ang naiwan. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa tahanan ng mga pamilya Ling. Sa isang engranding mansyon, tahimik na umuwi si Ling Faiyo, ngunit sa kanyang puso, nag-aalab ang galit. Ang kapal ng mukha ng lalaking iyon. Mahigpit niyang hawak ang teddy bear sa kanyang kondangan. Hindi ko siya kilala, pero dinala niya ang isang bata at sinabi na ako ang ina nito. Namula ang kanyang mukha sa inis at hiya. Sa harap pa ng maraming tao, pinahiya niya ako. Bigla siyang tumayo, galit na galit. Hindi ko siya palalampasin. Mariin niyang sinabi. Kapag nakita ko siya ulit, tuturuan ko siya ng leksyon. Sa mismong sandaling iyon, dahan-daang bumukas ang pinto. Isang maliit na ulo ang sumilip. Wow! Mommy! Masayang sigaw ni Linlin. Kasunod niya, ang lalaking kanina lang ay kanyang sinusumpa. Tahimik na nakatayo sa pintuan. Nanlaki ang mga mata ni Ling Faiyo. Ano? Lumapit si Linlin at niyakap siya. Mommy, nandito ka pala. Akala ni Linlin ay ayaw mo na sa akin. Nag-alala si Linlin na hindi makita uli. Parang tumigil ang oras Ling Faiyo, parang may kurot sa kanyoing puso sa narinig. Ang galit sa puso ni Ling Faiyo ay biglang nahaluan ng pagkalito. At, isang kakaibang damdamin. Bakit kayong dalawa ay nandito? Nanginginig ang boses ni Ling Faiyo. Hindi niya inaasahan, na ang lalaking kanina lang ay gusto niyang paalisin. Ay ngayon ay nakaupo na sa loob ng kanyang bahay. Ngunit hindi nagpakita ng kahit anong kaba si Chen Yi. Bagkus, ngumiti lamang siya ng bahagya. Bakit? Hindi ba ako pwedeng nandito? Napatigil si Ling Faiyo. Ang kanyang galit ay lalo lamang nagliyab. Dahan-daang umupo si Immortal Ba sa sofa, tila siya ang tunay na may-ari ng lugar. Si Linlin ay anak mo, at ako ang magiging manugang ng pamilya mo. Huminto siya sandali, saka nagpatuloy. Kung hindi ako babalik dito, saan ako pupunta? Tahimik, ngunit ang mga salita niya ay parang kidlat na tumama sa isipan ni Ling Faiyo. Kalokohan, bigla siyang tumayo. Hindi kita kilala. Sino ka ba? At bakit mo ako ginugulo ng ganito? Sa gitna ng tensyon, kinuha ni Chen Yi ang isang baso ng alak sa mesa. Dahan-dahan niya itong iniangat. At parang wala lang. Ininom niya. Hoy! Akin yan! Sigaw ni Ling Faiyo, halos maiyak sa inis. Ngunit hindi siya pinansin. Sa halip, isang mapang-asar na ngiti ang lumitaw sa labi ng lalaki. Ang lakas ng loob mo. Mariing sinabi ni Ling Faiyo. Hindi ka welcome dito. Umalis ka kasama ang batang yan. Humawak siya sa kanyang telepono. At kung hindi ka aalis,
tatawag ako ng pulis. Sasabihin kong pumasok ka ng ilegal. Ngunit, go ahead, kalma ang sagot ni Chenyi. Parang walang kahit anong pakialam. Ikinasal na tayo sa papel at sa mata ng lahat tayo ay mag-asawa na sa legal na paraan. Mahinahon ngunit mabigat ang kanyang tinig. Kahit tumawag ka pa ng pulis, wala silang magagawa. Tumigil ang mundo ni Ling Faiyo. Anong? Unti-unting namula ang kanyang mukha. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Ikaw, nanginginig ang kanyang daliri habang nakaturo sa lalaki. Sa tingin mo, hindi ko gagawin to. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Chenyi. Parang ang lahat ng nangyayari ay bahagi lamang ng isang larong matagal na niyang alam ang wakas. Tumingin ang bata sa kanyang mommy at nagtanong, "Mommy, palalayasin mo ba si Daddy?" Mahinang tanong ni Linlin. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng pag-aalala. Napatigil si Ling Faiyo. Parang may kung anong kumurot sa kanyang puso. Possibly bang hindi mo gusto si Linlin? Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ng bata. Mahigpit niyang niyakap ang hawak niyang stuffed toy. Parang iyon na lang ang kanyang sandalan. Biglang nanlambot si Ling Faiyo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Mahina niyang tugon. Ngunit, hindi sapat iyon para pigilan ang pagluha ng bata. Sa gilid, tahimik na nakamasid si Chenyi. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. At pagkatapos, nagsalita, "Huwag kang mag-alala." Malumanay ngunit tila mapang-asar ang tono niya. "Madali lang pakisamahan ang anak natin." Napalingon si Ling Faiyo sa kanya. Nanlilisik ang mga mata. "Ikaw, anong klaseng ama ka?" Hindi niya mapigilan ang galit. Umiiyak na ang sarili mong anak, pero hindi mo man lang inaalo. Humigpit ang kanyang kamao. "Hinahayaan mo pang ibang tao ang umalo sa kanya, paano ka naging ama?" Ngunit ang bawat salita ni Ling Faiyo ay puno ng sakit. Sa kanyang isip, isang bagay ang malinaw. Kung patuloy siyang sasama sa lalaking ito, masisira siya. Samantala, lumapit si Ling Faiyo kay Linlin. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi nito. "Linlin, huwag ka nang umiyak, okay?" Mahinahon ang kanyang boses ngayon. Malambing. Hindi sinabi ni Mommy na ayaw kay Linlin. Ngumiti siya kahit bahagya lamang. Unti-unting tumigil sa pag-iyak si Linlin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng takot. At kung ganon, mahinang tanong ng bata, "Mommy, palalayasin mo pa rin ba si Linlin?" "Hindi gagawin yun kayang gawin ni Mommy." Mahinang sabi ni Ling Faiyo habang pinupunasan ang luha ni Linlin. "Paano naman iiwan ni Mommy si Linlin? Ang bait-bait mong bata at higit sa lahat ang cute pa." Natigilan ang bata. Unti-unting lumiwanag ang kanyang mga mata. Parang isang munting ilaw sa gitna ng dilim. Ngunit sa loob ni Ling Faiyo, may sumisigaw. Hindi ko pwedeng hayaang masira ang kinabukasan ng batang ito. Bigla siyang tumayo. Hindi pwede. Malakas ang kanyang boses. Hindi ko hahayaang maimpluwensyahan ang batang ito ng lalaking iyon. Napatingin si Chenyi. Bahagyang tinaas ang kilay. Parang naaaliw pa. Huminga ng malalim si Ling Faiyo, saka mariing nagsalita. "Mananatili si Linlin dito." Saglit siyang tumigil. "At ikaw, umalis ka." Natahimik ang paligid. "Iingatan ko siya dahil masyado siyang inosente." Dagdag pa niya, "At ikaw, hindi ka mabuting tao." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Chenyi. Sa halip, bahagya siyang ngumiti. "Bakit naman?" Malamig niyang sagot. Tumayo siya. Dahan-dahang lumapit. Bawat hakbang, may kakaibang presensya. Anong ginagawa niya? Bulong ni Ling Faiyo sa sarili. May halong kaba. Tumigil si Immortal ba sa harap niya? Diretsyong tumingin sa kanyang mga mata. "Si Linlin ay anak ko." Kalma, ngunit may bigat ang boses. Kung pwede siyang manatili dito. Bahagyang yumuko siya. Mas lumapit. "Bakit hindi ako pwede?" Nanlaki ang mata ni Ling Faiyo. Bukod pa roon, ngumiti siya ngunit may kakaibang aura. "Ngayong nasa Lin family na ako." Dahan-dahan niyang inilagay ang braso sa likod ng sofa. Parang inaangkin ang espasyo.
Bahagi na rin ako ng tahanang ito. Ha! Tuluyang natulala si Ling Faiyo. Samantala, masayang tumakbo si Linlin papalapit. Hinawakan ang damit ng ama. Mommy, mahinang tanong ng bata, hindi ba dapat magkasama si Mommy at Daddy? Natigilan si Ling Faiyo. Sa tingin ba ni Mommy, hindi niya gusto si Daddy? Inosenteng tanong ng bata. Samantala, parang may kung anong tumama sa kanya. Diretso sa dibdib. Napaka-amazing ni Daddy. Masiglang sabi ni Linlin, sabay turo sa direksyon ng ama. Punong-puno ng paghanga ang kanyang boses. Ngunit hindi doon natapos ang bata at biglang nagbago ang ekspresyon ng bata. Medyo nagseryoso. Hindi ba natatakot si Mommy? Mahinang tanong niya, na baka hanapin ni Daddy si Aunt Ling. Kaya wag mong hayaang umalis si Daddy. Nanatiling tahimik ang sala matapos ang matinding tensyon. Ngunit si Chen Yi, hindi man lang natinag. Nakaupo siya ng komportable sa sofa, bahagyang nakasandal, at may mapaglarong ngiti sa kanyang labi. Tila ba ang lahat ng nangyari ay isa lamang maliit na eksena na hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. Para sa inyong kaalaman, malamig niyang wika, ang venerable na ito ay matagal nang walang tanikala. Pupunta ako saan ko nais. Saglit siyang tumigil, saka bahagyang ngumiti. Pero ngayon, gusto kong manatili rito. Ang simpleng linyang iyon ay parang deklarasyon. Parang sinasabi niyang, wala silang magagawa. Sa gilid, nanginginig sa galit Ling Faiyo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inis. Hindi niya kayang tanggapin ang kapal ng mukha ng lalaking nasa harapan niya. Wala kang hiya, sigaw niya. Ang galing mo lang mang-api ng babae, hindi ba? Sa isip niya, nagngingit-ngit siya. Kung hindi lang dahil kay Linlin, matagal ko na siyang sinaksak. Ngunit kahit galit na galit siya, may isang pangalan na pumipigil sa kanya. Linlin. Bahagya siyang huminga ng malalim, pinipigilan ang sarili. At kung talagang matapang ka, dagdag pa niya, bakit hindi mo subukan si Bai Tianlong? Ngunit si Chen Yi ay nanatiling kalmado, tila ba walang kahit anong salita ang kayang tumagos sa kanya. Sa halip, ang kanyang atensyon ay napunta sa maliit na bata sa gilid. Dahan-dahan siyang tumayo, samantala, ang babae ay agad na lumapit kay Linlin, yumuko, at marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Halika, Linlin, matulog na tayo, mahina niyang sabi. Biglang naging malambing ang kanyang boses. Ang batang babae ay tumangala, ang kanyang malalaking mata ay puno ng inosenteng kislap. Daddy, mahina niyang sambit habang hawak ang kamay ng lalaki. Saglit na tumigil ang mundo. Isang simpleng salita, ngunit may bigat na hindi maipaliwanag. Bahagyang ngumiti si Chen Yi. Isang bihirang ngiti, hindi malamig, hindi mapanghamak, kundi may bahid ng init. Dahan-dahan niyang tinanggo ang ulo. Makinig ka, sigaw muli ng babae, bumalik ang kanyang galit. Dito ka matutulog sa sofa ngayong gabi. Kapag umakyat ka sa taas, huwag mo akong sisihin kung bastyusan kita. Mariin niyang itinuro ang direksyon, halatang hindi natitinag. Pagkatapos, tumalikod siya at umakyat ng hagdan. Sana may magpalay sa kanya. Bulong niya habang paakyat. Sa likuran niya, masayang naglakad si Linlin. Hehe, matutulog ako kasama si Mommy Ann, inosenteng sabi nito. Tahimik na naiwan si Chen Yi sa sala. Ngunit imbes na menas, ngumiti lamang siya. Interesante, mahina niyang sambit, habang pinagmamasdan ang kanilang pag-alis. Mas masaya pa ang babaeng ito kaysa sa mga diwata sa Immortal Realm. Bahagya siyang tumingin sa paligid, tila sinusukat ang mundong kanyang kinaroroonan. Hindi nasayang ang pagpunta ko rito. Kinabukasan, tahimik ang buong mansyon, tila ba walang anumang bagyong paparating. Ang liwanag ng araw ay marahang pumapasok sa malalaking bintana, sumasayaw sa makintab na sahig at sa eleganteng kasangkapan ng sala. Ang lahat ay mukhang payapa, ngunit sa likod ng katahimikang iyon. Bigla, bang! Isang malakas na sipa sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Sa labas ng mansyon, dumating ang tatlong figure.
Sa gitna ang lolo ni Ling Faiyo ang patriarka, may matalim na tingin at mabigat na presensya. Nakasuot siya ng tradisyonal na kasuotan, hawak ang baston, at bawat hakbang niya ay tila may kasamang awtoridad. Sa magkabilang gilid niya ay dalawang lalaking nakaitim na suit, mga bantay na handang kumilos anumang oras. Huminto sila sa harap ng pintuan. "Shen Yi, lumabas ka ngayon din." Sigaw ng matanda, puno ng galit ang boses. Sa loob ng mansyon, sa sala nakahilig pa sa sofa si Shen Yi, at tila bagong gising lamang. Bahagya niyang hinimas ang kanyang sentido, halatang naiistorbo. "Sinong walang hiya ang nanggugulo sa tulog ko?" Malamig niyang sambit. Dahan-dahan siyang tumayo. Samantala, sa labas, naglalagablab ang galit ng matanda. "Sinong bastardo ang may lakas ng loob na gambolain ang katahimikan ko?" Maya-maya, bumukas ang pinto. Lumabas si Chen Yi, kalma, walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay malamig, parang walang anumang bagay sa mundong ito ang kayang yumantig sa kanya. Nagkatinginan sila ng matanda. "May lakas ka pang magsinungaling sa akin." Galit na sigaw ng matanda. Bahagyang ngumisi si Chen Yi, tila ba walang pakialam. "Magsinungaling?" Malamig niyang tugon. "Ako pa ba ang kailangang magsinungaling sayo? Ako na isang venerable kailangan magsinungaling sayo." Lalong nagdilim ang mukha ng matanda. "Manggahas kang magkunwari," sigaw niya habang inilalabas ang isang papel. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi sa kahinaan, kundi sa tindi ng emosyon. "Itong dokumentong ito, isang DNA report." Aniya, habang itinataas ang papel. "Sinabi mo na si Lin Lin ay anak ni Fei Yu. Pero ayon dito, hindi sila magkadugo. Hindi sila mag-ina." Biglang tumahimik ang paligid. Tahimik ang buong sala, ngunit ang katahimikan ay mabigat, parang may unos na naghihintay lamang sumabog. Bahagyang kumunat ang noo ni Chen Yi. "DNA test." Mahina niyang sambit, tila ba sinusuri ang salitang iyon na para sa kanya ay kakaiba at walang halaga. Isang sandali siyang natahimik, saka marahang ngumiti. "Iyon ba ang pinaniniwalaan ninyo?" Malamig niyang tanong. Itinaas niya ang isang kamay, tila ba walang pakialam. Tama, dugtong niya, hindi talaga sila magkadugo. Parang isang bomba ang sumabog sa gitna ng silid. Ngunit bago pa makapagsalita ang iba, biglang nagbago ang aura ni Chen Yi. Ang kanyang mga mata ay naging malalim, parang naglalaman ng hindi masukat na panahon. Ngunit pilit niyang kinontrol ang kanyang sarili at inalala ang kapanganakan ng kanyang prinsesa. "Si Lin Lin," marahan niyang sabi, "ay isinilang mula sa aking dantian." Sa isang iglap, tila naglaho ang mundo. Para bang may ibang eksenang lumitaw, isang alaala, o marahil isang katotohanang lampas sa pangunawa ng tao. Isang liwanag, isang umiikot na enerhiya, at sa gitna nito, isang sanggol na unti-unting nahuhubog mula sa purong kapangyarihan. "Ito ay isang bagay na salungat sa likas na batas ng mundo," dagdag niya, kalmado ngunit mabigat ang bawat salita. Ang pag-iral ni Lin Lin ay hindi kayang unawain ng mga ordinaryong tao. Tahimik, walang makapagsalita. Ang mga salitang iyon ay tila hindi lamang paliwanag, kundi isang pahayag ng isang nilalang na hindi kabilang sa mundong ito. Ngunit, kalokohan, biglang sigaw ng matanda. Nanginginig sa galit. "Walang kwenta ang mga pinagsasabi mo." Dagdag pa niya, "Pinapasuot mo pa ng green hat, ang apo ko at nagpapanggap kang walang pakialam. Baliw ka." Mariin niyang itinuro ang pinto. "Lumayas ka rito." Ngunit si Chen Yi, hindi man lang gumalaw. Sa halip, bahagya siyang ngumiti, parang nanunood lamang ng isang nakakatuwang eksena. "Matanda," kalmado niyang sabi, "ikaw mismo ang nagsabi na kailangan mo akong maging manugang mo." Bahagya siyang lumakad pasulong, puno ng kumpiyansa ang bawat hakbang. "Dahil pumayag ako, hindi muna ako aalis." Isang simpleng pahayag, ngunit tila isang hatol. Tumigas ang mukha ng matanda. "Wala kang hiya," galit niyang sigaw. At pagkatapos biglang naseryoso ang matanda. "Chen Yi, ano ba ang sa tingin mo kay Fei Yu at sa aking pamilya?"
Nakatayo si Chen Yi, nakapikit, tila ba iniisip kung gaano kababaw ang sitwasyong kinahaharap niya. Hindi masama, marahan niyang sambit. Kayo, bahagyan na ring karapat-dapat sa akin. Isang simpleng pangungusap, ngunit parang sampal sa mukha ng matanda. Hindi masama, galit na ulit ng matanda, nanlilisik ang mga mata. Bahagya lang kaming karapat-dapat sa'yo. Humakbang siya pasulong, nanginginig ang kanyang katawan, hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Alam mo ba kung anong katayuan ng Ling family sa Southern Island City? Sigaw niya. Alam mo ba kung ilang tao ang nagmamakaawang mapabilang sa pamilya namin? Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong mansyon. Ngunit si Chen Yi, bahagya lamang nagmulat ng mata, walang emosyon, walang paggalang, walang takot. Ang katayuan mo sa Southern Island City, malamig niyang tugon, ay problema mo. Bahagya niyang itinaas ang kamay. Tila tinataboy ang usapan na walang halaga. Wala itong kinalaman sa akin. Parang pinutol ang hininga ng matanda, hindi pa siya nakabawi. Nang muling magsalita si Chen Yi, iniisip mo bang kahanga-hanga ang Ling family? Tanong niya. May bahagyang ngiti sa labi, isang ngiting puno ng pangungutya, isa ka lamang polaka sa loob ng balon. Parang bumagsak ang langit, nanlaki ang mata ng matanda. Ikaw, hindi niya matapos ang sasabihin, tanging isang salita lang ang lumabas sa bibig ng matanda dahil sa sobrang pagkabigla. Dahil sa sobrang galit at pagkabigla sa narinig ng patriarka, bigla na lamang itong napaorong, ang kanyang paningin ay dumilim, at ang kanyang dibdib ay tila piniga ng matinding sakit. Sobrang akong nagagalit. Ito ang huling salitang namutawi sa kanyang labi, kasabay ng pag-igting ng kanyang mukha at panlalabo ng kanyang mga mata. Sa isang iglap, bumagsak siya. Patriarch! Patriarch! Sigaw ng dalawang lalaki habang nagmamadaling lumapit, halatang nababalot ng takot ang kanilang mga mukha. Agad nilang ainal-alayan ang matandang katawan, pilit siyang ginaisang. Patriarch, ayos lang po ba kayo? Gumising po kayo. Nanginginig na wika ng isa, habang ang isa na may sumigaw, may tumawag ng tulong. Ngunit huli na ang lahat. Isang kamay ang lumapit sa kanyang ilong, sinusubukang maramdaman ang paghinga. Saglit na katahimikan. Pagkatapos ay ang malamig na hatol. Hindi na siya humihinga. Parang gumuho ang buong mundo sa loob ng mansyon. Patriarch, patay na. Sigaw ng isa, napaupo sa sahig, nanginginig sa takot at pagkabigla. Sa di kalayuan, tumakbo ang isang dalagang may maputlang buhok. Ang kanyang mga mata ay agad na puno ng luha nang makita ang eksena. Grandfather, nanginginig niyang tawag, ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang walang buhay na katawan ng kanyang pinakamamahal. Bakit nangyari ito? Umiiyak niyang sigaw, habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Sa gitna ng kaguluhan, bigla siyang lumingon, ang kanyang tingin ay tumama sa isang lalaki. Sa isang iglap, napalitan ng galit ang kanyang dalamhati. Hinablot niya ang damit nito. Kasalanan mo ito, hayop ka. Sigaw niya. Ikaw ang nagpagalit sa kanya hanggang sa ikamete niya. Nagkagulo ang paligid. Siya ang pumatay sa patriarch. Sigaw ng isa. Huwag niyong pabayaan. Hulihin siya at dalhin sa presinto. Siya ang dahilan. Bugbugin siya hanggang mamatay. Sa gitna ng tensyon at galit, nakatayo si Chen Yi, tahimik, parang walang pakialam sa kaguluhan sa paligid. Matanda, malamig niyang sambit, hindi ka na dapat umabot sa araw na ito. Napahinto ang lahat, pero dahil sa apo mo, bahagya siyang lumingon sa dalaga, bibigyan pa kita ng 3 taon na buhay. Naguluhan ang lahat, ngunit hindi na siya naghintay ng reaksyon. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Isang mahiwagang simbolo ang biglang nabuo sa hangin, umiikot, kumikislap, parang nagmumula sa isang mundong hindi kayang maabot ng ordinaryong tao. Sa isang iglap, idinampi niya ang daliri sa noo ng patriarka. Sumabog ang liwanag. Patriarch. Gumigising na siya. Napakapit ang lalaki sa matanda nang bigla itong umubo. Ang katawan na kanina ay wala ng buhay. Biglang nagbalik. Unti-unting nagmulat ng mata ang patriarka. Mabigat ang kanyang paghinga, tila galing sa napakalalim na kadiliman.
Ano ang nangyari? Mahina niyang tanong. Pakiramdam ko, nasa pintuan ako ng kabilang buhay, pero may humila sa akin pabalik. Tahimik ang lahat, walang sino man ang nagsalita, dahil alam nilang lahat, kung sino ang gumawa noon. Patriarch is waking up, great. Ayos na siya, napalitan ng tuwa ang dating galit. Ngunit biglang kumunat ang noo ng patriarka. Hinawakan niya ang kanyang ulo at napangiwi. Bakit kayo nag-iingay? Inis niyang sabi, hindi pa naman ako patay. Tumahimik kayong lahat. Agad na tahimik ang buong bulwagan. Sa gilid, nanginginig ang dalaga habang pinipigilan ang kanyang luha. Grandfather, basta ligtas ka. Ang kanyang tinig ay puno ng ginhawa. Sa labas ng bulwagan, isang pares ng paa ang dahan-daw ang huminto. Kasabay nito, isang malamig at may awtoridad na boses ang umalangaw-ngaw. Anong nangyayari sa pamilya Ling? Bakit napakaingay? Pumasok ang isang lalaki, maayos ang tindig, elegante ang kasuotan, at may kumpiyansang aura na agad nagpatahimik sa paligid. Ito si Master Shen. Pagpasok pa lamang niya, agad niyang inilibot ang tingin, sinusukat ang sitwasyon, ang mga tao, at lalo na si Chen Yi. Bahagya siyang ngumiti, at malakas na nagsalita, ako ang dapat pasalamatan, saad niya. Ako ang nagligtas sa iyo, sa loob-loob niya. Hindi ko man alam kung ano ang nangyari pero kung aangkinin ko ito, magagamit ko ang pagkakataon. Kapag nakuha ko ang loob ng Patriarch, magkakaroon ako ng pwesto sa Southern Island City. At higit sa lahat, matagal ko nang gusto si Ling Faiyo, baka maging pabor ito sa akin. Sa tabi niya, si Ling Faiyo ay agad lumapit sa kanyang lolo. Grandfather, hayaan mo akong tulungan ka. Maingat niyang inalalayan ang matanda, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Ngunit ang patriarka, hindi tanga, inaakala niyang si Master Shen ang tunay na nagligtas sa kanya. Maraming salamat, Master Shen, direkta niyang sinabi, nakatingin kay Chen Yi. Kung hindi dahil sa iyo, patay na sana ako ngayon. Sabihin mo lamang kung kailangan mo ng tulong, handa akong gumanti ng utang. Napatingin ang lahat kay Master Shen. Ang katahimikan, mas mabigat kaysa kanina. At bago pa makapagsalita ang iba, isang maliit na boses ang biglang sumingit. Hoy! Huwag mong kausapin ng ganyan ang daddy ko. Isang batang babae ang lumitaw si Lin Lin, galit na galit, namumula ang mukha. Siya ang nagligtas sa'yo, hindi yang masamang uncle. Sandaling natigilan ang lahat. Pagkatapos, isang kamay ang marahang dumampi sa ulo ng bata. Lin Lin, kalmadong sabi ni Chen Yi. Bakit kailangan pa nating magpaliwanag sa iba? Pumikit siya, tila walang pakialam. Napangisi si Master Shen, tiwala siyang walang makakapigil sa kanya sa pagkakataon na ito. Ngunit halatang may inis na nakatago. Pasaway na bata, malamig niyang sabi. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Wala kang pakialam dito. Napaatras si Lin Lin, nanginginig ang maliit niyang katawan habang nakatitig kay Master Shen. Ang masamang tito, nanginginig ang boses niya. Ang mga mata niya, sobrang nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, halos mawala ng kulay, isang takot na hindi kayang itago ng isang bata. Agad siyang kumapit sa damit ng kanyang ina. Mommy, sabihin mo sa kanila, natatakot si Lin Lin, natatakot ako sa masamang tito. Napayuko si Ling Faiyo, bahagyang naguguluhan. Sa panlabas, ngumiti siya ng mahinahon. Ngunit sa loob, ang batang ito, umaarte ba siya? O may nararamdaman siyang hindi namin nakikita? Masyado siyang cute para makita ang tunay niyang saloobin. O baka, nakikita niya ang bagay na hindi kayang makita ng iba. Sa kabilang banda, nagsalita pa rin si Ling Feiyu. Mariin niyang pahayag, si Chen Yi ay asawa ko. Tumigil siya sandali bago nagpatuloy. Kaya bahagi na siya ng pamilya Ling. Kahit may kakaiba sa kanyang ugali siya parent ay miyembro ng pamilya. Ngunit, dahil sa narinig mula sa asawa bahagya siyang natawa at sinasabi,
Tinawag mo akong tanga, siguro kailangan bigyan kita ng konting aral para magkaroon ka ng respeto. Maya-maya, takot na dumating ang ama ni Ling Feiyu at nagmamadaling pumasok. Patriarka, dumating na ang mga tao mula sa Bai family. Mukhang hindi maganda ang pakay nila. Biglang namutla ang mukha ng lahat. Ang Bai family, isang pangalan na sapat na para magdulot ng takot. Napahawak sa noo ang isang lalaki, pawis na pawis. Aming, Bai family lang yan, bakit ka nagpapanik? Ngunit ang sagot ay puno ng kaba. Ama, natatakot ako, hindi sila basta-basta actress. Tahimik na nakatayo si Ling Feiyu, nakatanaw sa labas. Ang kasal kahapon, mahina niyang sabi, ay isang malaking kahihiyan para sa kanila. Maaari kayang pumarito sila para mag-higanti. Feiyu, sumama ka sa amin para harapin ang Bai family, mariing utos ng matandang patriarka. Para sa batang iyon at kay Chen Yi, mamaya ko na sila aayusin. Bahagyang napahawak si Ling Feiyu sa kanyang dibdib. May kung anong hindi mapaliwanag na kaba ang bumabalot sa kanya. Parang may paparating na hindi niya kayang kontrolin. Ngunit sa isang sulok, si Master Shen ay dali-dali na nagpaalam para makaiwas sa pagdating ng Bai family. Tahimik siyang yumuko at tuluyan ng nagpaalam. Hindi ako sanay sa ganitong mga bagay, mauuna na po ako, mahinahon niyang sabi. Ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti, may nakatagong talam. Ibabalik ko ang kabutihan ninyo, sa susunod, masayang tugon ng matanda. Dahan-dahan siyang tumalikod. Binibini, mauuna na ako. Hindi nagsalita si Ling Feiyu. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang papalayong likod ng lalaki, may kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso, na hindi niya maipaliwanag. At pagkatapos palihim na sumulyap si Master Shen kay Chen Yi na may halong pangungutya. Lakas ng loob mong galawin ang babae ng kagalang-galang na ito, bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit nakatitig si Chen Yi sa kanya na may halong intensyon ng pagpatay. Nanlaki ang mata ng lalaki. Ay, hindi ako makagalaw. Parang may mabigat na puwersang dumagan sa kanyang katawan. Hindi siya makahinga, hindi siya makasigaw. Ang kanyang mga tuhod, kusang bumigay. Bumagsak siya sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Ang tuhod ko, hindi ko mapigilan. Ang lamig, parang nahulog siya sa kailaliman ng nagyayelong bangin. Parang nahulog ako sa isang ice cellar. Tumulo ang pawis sa kanyang noo. Ngunit hindi iyon dahil sa init, kundi dahil sa purong takot. Hanggang dito na lang muna mga idol, hanggang sa muli at magandang araw. Please like, share, and subscribe.